Sa totoo, to be honest, learning programming is has a curve. Hindi mo siya matututunan agad-agad eh. And kaya dapat aware ka kung ano yung tatahakin mo bago ka mag-enroll or pasukin yung programming. Hindi dahil na-amaze ka lang kasi malaking sahod and in demand siya. So yun yung mga, for me, yun yung mga advice ko. Kailangan consider mo yun. And if you also yun yung gusto mo problem solving, or kung may work ka ngayon tapos naboboringan ka kasi paulit-ulit, maybe programming is for you. Kasi laging may bago eh. Mag-start pa lang ako talaga, yun nga, like I've said, hindi ako nag-aim sa salary. Hindi ako nag-aim sa salary. Experience lang talaga habol ko as a junior. And ngayon, syempre, may experience na ako. So for me, yung skills na hawak ko ngayon is hindi basta-basta, hindi siya common. Hindi agad makakakuha ng ang employer ng gantong skills. So, ang mindset ko ngayon is I can demand kung ano yung gusto ko. Like, example, kung ano yung shift ko, or gusto ko ba may time doctor, kaya kong mag-demand para sa akin. Kasi alam ko yung skills ko ngayon eh. Yun nga, yun yung mindset ko. And also sa salary base, since may skills naman na and experience, medyo na ako sa salary. Yun na rin yung nahabol ko. And yun din yung maganda sa IT industry, kasi sa IT, for me, ang mindset ko talaga, hindi ako yung maghahabol sa employer. Yung employer maghahabol sa akin. Kasi yun nga, bihira yung kagaya ko na skilled or may skill na ganito. So unlike if i-compare ko yun sa past job ko, which is hospitality industry, madali ka talaga palitan kasi very common yung skills mo eh. So yun. Yung eto legit to, I believe na yung nakalagay do sa curriculum ng ZWIT ngayon, it's the best in the market right now. Most of the time, the international companies that I have been working with, and even in DOST, even in the government, most of them are using React na, no? Even Facebook, yung Facebook sa kanila nga ata nanggaling React. So, that just shows na sobrang laki ng footprint ng React. So, I think React would be the best option for growth currently if you're into web development, no? Yeah. Just build your resume na as in maganda yung itsura ng resume nyo. High chance talaga na makapasok kayo because for one, malaki yung parang tingin din ng mga companies from people na came from bootcamp kasi specialized eh. So direct yung knowledge nila about dun sa job. So React ka, and then the company is using React. So inisip na agad nila, pwede na agad siya ipasok. We don't need to teach him anything na, and pwede na siya agad mag-start. Versus doon sa, baka may mga galing IT dito na nasa call. But yeah, versus doon sa mga galing sa ComSci, IT, ang dami nilang nasa utak, no? So theory stuff, university stuff kasama doon, but they are not specialized with what the company offers. So medyo crux yon para sa mga galing sa university. So if you're from a bootcamp, chances are may high chance ka makapasok sa tech job. And tip ko lang din to para sa mga naghahanap ng job na fresh graduate from ZWIT. Safe option yung tumitingin ka sa Pilipinas. Syempre, sila yung magpa-process ng lahat ng kailangan mong gawin. But there are also tech jobs out there. You just need to type in sa mga job searches, remote, ganun lang. And then you could be employed by international clients as well, no?
and they would be paying you a higher salary than what you can get here in the Philippines. So better for you kung nakapasok ka. But yeah, you need to sell yourself more kung ganun yung type ng scenario na gusto mong kunin. But hindi lang Pilipinas yung pwede mong tingnan for a job and tech job, and everyone is offering a tech job na. So kahit maliit na business yan, nag-offer yan ng tech job just to market their company as well. So yeah. Ang masasabi ko dyan, pwede mong sundin yung solid principle, for example. Ayan. So, pag sinunod mo yun, if you follow yung solid principle, yung code mo magiging siyang yun nga sabi ko, readable talaga siya, organized. So, kung may mga kasi, for example, meron kang changes, yun yung isa kumbaga deployed na siya, 'di ba? So dumating tayo sa may changes na so kailangan nating mag-upgrade ganyan. So ang hirap kasi minsan pag hindi organized yung code mo tapos biglang papalitan mo. So possible bug 'yun, for example. So ang mas maganda talaga yun nga sinasabi natin na sundin natin yung mga best practices para in the future or ikaw din yung magbe-benefit doon kasi hindi ka na mahirapan or mas madali na para sa'yo mag-change ng code, ng ganyan, mag-upgrade or mag-add ng additional function. So yun. So scalable din. So kahit lumaki ng lumaki yan, kahit sabihin natin 10 years na yung website mo or application mo, kahit 10 years na yan, parang ang dali pa din galawin ng code or basahin kasi nga organized, parang ganun. Yun yung isang maganda sa organized talaga na code, parang ganun. If you want to start talaga or to pursue, hindi lang back-end po as a developer, kumbaga try nyo pong mag-start talaga or mag-start with Sweet. Ayan, so from there talaga masasagot lahat ng or malalaman lahat ng tips or dun sa pag-enroll mo, ganyan. Ayan. So yun talaga po.